Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa kung ano man ang mga ginagawa po natin na mga update at mga live stream sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig, ito po yung pagbida-bida ni Chis Escudero. Okay? Yung pinalitan ni Tito Soto bilang Pangulo ng Senado na sa kasaysayan, no, ng Senado, parang ito lamang ang naging Senate President na talagang hindi nakakaintindi ng fourth with proceed. Tapos, dada ng dada, no, parang makata, parang akala mo nakalunok ng kapangyarihan mula po kay Balagtas na kung saan ay nagmumukhang magaling sa harapan ng mga nakikinig sa kanya. Pero dahil po sa mga akusasyon ni Chis Escudero laban po sa kanyang katunggali ngayon, no, na pinag-iinitan ni Sara Duterte, okay, na pinag-iinitan din ni Chis Escudero na itong si former Speaker Martin Romualdez na kung saan hindi rin po spare sa investigation. Okay? Kahit na sinasabi po si Speaker Martin na corrupt, mangdami pong mga nagsasabi na siya po ay may kinalaman dyan sa budget insertion, siya po yung nakakataas kay Saldico, pero yung willingness niya na harapin kung ano man po ang dapat niyang harapin, no? Sa investigation man o di kaya sa ICI. Pero pagkakaalam naman natin ay iimbitihan po sila. Si Chis Escudero, andyan din po si Saldico, no? Andyan din po si Martin Romualdez at saka siyempre si Mark Villar, yung former DPWH Secretary, no? Na naging senador na ngayon. Naging DPWH Secretary sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na nakakulong ngayon sa dahig. Dahil po sa mga patutsada ni Chis Escudero, meron pong isang attorney na nagngangalan pong Attorney Marvin Aceron na siya pong nagsampa ng ethics complaint laban po kay Senator Chis Escudero sa bali-balitang tumanggap di umano ito ng donasyon mula kay Lawrence Lobiano na kung saan nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Yan. At syempre, nagmamay-ari ng 99.331% ng Centerways Construction. Dahil po doon, nag-ugat po at yan ang dahilan kung bakit itong si Attorney Marvin Aceron, ginamit po itong ebidensya ng attorney na ito para sampahan po ng ethics complaint si Chis Escudero. Ayon po kay Attorney Aceron, binalangkas niya doon, he cited na kung saan ito po yung mga sumusunod na mga katotohanan tungkol po sa mga ebidensya na kanyang nakalap laban po kay Chis Escudero na iniisip niyang magiging reason para po masampahan ng ethics complaint sa Senado. Aside from those donation na 30 million mula po kay Lawrence Lobiano na nagmamay-ari ng 99.331% dyan po sa Centerways Construction, nakatanggap di umano, no, itong si Chis Escudero din ng 35 million vanishes from company books. O ito pa ha, 35 million vanishes from company books during the donation period. So same fiscal year reported 3 different ways in Security and Exchange Commission filing. Okay? No explanation. Isa pa din sa dahilan kung bakit nagsampa itong abogado na si Attorney Marvin Aceron ng ethics complaint laban sa kanya. At napag-alaman na pinasok din pala no, may 112 government contracts worth 16.67 billion. Okay? Follow concentrated to Sorsogon. So tinitingnan kasi alam naman natin mga kamunting tinig na siguro ang premise ni Attorney Marvin Aceron sa pag-file niya ng ethics complaint, yung 112 government contracts na nagkakahalaga ng 16.67 billion
na halos napunta doon po sa Sorsogon na baluarte ng mga Escudero. At maliban po doon sa 30 million na donasyon, meron pong lumabas na mayroon di pong nung year 2021, okay, bago nagkaroon ng donasyon, may kontrata na nagkakahalaga po ng 720 million. Pinasok din daw di umano yon ni Chis Escudero. So before the donation before the donation ng 2021, may 12 kontrata na kung saan nagkakahalaga po ng 720 million. So after donation ng 2022 to 2025, mayroon pong 90 contracts with a total of 15.9 billion. So grabe, may mga figures. So ayon po dito kay Attorney Marvin Aceron, si Lawrence Lubiano, also nagmamay-ari din ng 91% of Metro Healthcare na kung saan nanalo sa COVID medical contract in Bicol. Kaya sabi po, no, and then marami pong nananawagan na dapat si Chis Escudero daw ay tanggalin na sa Senado now na. So dapat ganito mag-akusa, mayroon pong mga figures, mayroon pong mga ebidensya, subject to be verified. Yung 30 million na donasyon mula kay Lawrence Lubiano, mayroong 112 na mga government contracts na nagkakahalaga ng 16.67 billion. Meron pong mga before donation ng 2021, meron pong kontrata na nagkakahalaga ng 720 million. Tapos after donations, mayroon namang 2022 to 2025, andun din po yung kontrata na nabuo na nagkakahalaga po ng 15.9 billion. So, mga kamunting tinig, sabi nga ng karamihan, deserve daw po ito ni Chis Escudero kasi nagpaparatang lang siya daw na walang ebidensya. Kaya nga sabi ng iba, ito Chis Escudero, kung mag-akusa ka, dapat meron pong mga ebidensya. Meron pong mga nakikita laban sa kung sino po ang inyong inaakusahan. Kasi ang taong bayan ngayon, nag-aabang kahit taga-suporta ni Martin Romualdez at hindi, nag-aabang kung mayroon kong ipapasabugin na mga ebidensya dyan po sa ginawa mong expose. Wala naman. 'Di ba? So, dahil po sa mga ganyang klaseng statement ni Chis Escudero, ayan, nagamit tuloy para po na isampa itong ethics complaint laban po sa kanya. Kasi, sa totoo lang, yung ganitong klaseng mga ulat na nag-concentrate, no, na 16.67 billion concentrated all the way to Sorsogon, questionable. At saka may mga paper trail. No, may before donations, after donation, ganito po yung mga project at saan po concentrated. And then may mga personal interest kasi pag tumanggap ka ng mga donations mula po sa mga contractor na kung saan ay talagang nakakakuha o naaawarda ng mga projects mula po sa gobyerno. Yun ang tinatawag na principles of what we call this transparency and accountability. Dapat i-divulge mo yon. Pero kung tinago-tago mo, ayan, yung credibility mo ay talagang maaapektuhan. So gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo mga kamunting tinig na talagang nagsampa na po ng kaso or ng ethics complaint, no, laban po kay Chis Escudero, itong si Attorney Marvin Aceron. Hindi natin alam ngayon what will be the what we call this, the consequences. What will be the consequences of that particular actions, no? So lumalabas ngayon parang yung lahat ng mga ni Chis Escudero, mga behind the scene na uungkat o nabubulgar dahil po sa kanyang aksyon sa Senado na ginamit ang rostrum ng Senado para mag-privilege speech without really substantive evidence or substantial evidence.
So yan po mga kamunting tinig, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo ha. Again, uulitin ko, sabi ng iba, karma daw yan ni Chis Escudero dahil masyado siyang madaldal, masyado siyang mga nagpapaparatang, nag-expose siya na wala naman po mga sapat na mga basihan. Kaya nakikita po itong mga ganitong hakbangin ni Chis Escudero ng mga legal luminary para po i-solidify ang pag-file sa kanya ng ethics complaint laban po sa kanya sa Senado. So pag nagkataon, nakatigan po, baka may possibility na matanggal si Chis Escudero. But anyway, bigyan ko lang kayo ng idea sapagkat recommended po ng NBI na filean po si Chis Escudero Saldico ng kaso. Malversation of funds, at the same time, yung anti-graft and corrupt practices. So yun po yung mga isinampa sa kanya doon, no? Kaugnay po sa mga manomalya na flood control. So, dahil siya po ay ibinulgar ng mga witnesses. So, yun lamang po mga kamunting tinig. Again, si Chis Escudero ay sinampahan ng ethics complaint sa Senado. Abangan po natin yung mga development sa mga susunod po na mga araw sa pandinig ng Ethics Committee. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios and God bless.